Hi sis, move ka na lang sa Canada. Mas big chance maging PR. Hi, actually, yung partner ko, which is yung tatay ng anak ko, is nandun ngayon sa Canada. And ayaw namin doon. Hinayaan ko lang siya kasi dream country niya daw yun. Parang, or maganda pakinggan, Canada, ganon. Since na-experience niya, at ngayon talagang nandun siya, masasabi niyang ayaw niya. Diba? Ako nga hindi pa, wala pa dun. Nasabi ko na talagang ayaw ko dun kasi okay ako dito sa Singapore. Ang Canada talaga is pinagandang Pilipinas lang siya. Pero kapag nanggaling ka dito sa Singapore, tapos nag-migrate ka to Canada, ang layo ng differences. For him, at least wala lang siyang what if. Nandun man yung regrets, at the same time, wala lang siyang what if. First reason, bakit ayaw namin dun is ang laki ng tax. Imagine, kahit pa sabihin mong free schools, free hospital, which is yun nga yung kinoconsider namin kung bakit gusto namin dun, is para dun sa anak namin. Nakakaltas din naman sa ganung kalaking tax. Huwag na lang. Then second, ang daming homeless. Mas pinipili kasi ng mga tao doon na maging homeless sila kasi may makukuha silang subsidy from the government. Kaya ang daming, doon yung tumatakas, mag-order, tas hindi sila magbabayad. Ang dami doon. Third is yung safety. Wala, compare dito sa Singapore. Yung drugs doon, ang dami, parang Philippines. Which is, kinakatakot ko yun kung doon lalaki yung anak ko. Let's say na nga na madaling ma-PR doon. Pero kung yung kapalit naman is yung hindi naman kasing ganda na dito sa Singapore, I would rather to stay here. And I'll just wait for the time na mabigay sa amin yung chance na maging PR. Kasi maganda dito manirahan sa Singapore. So, ayun. Ang fall season dito sa Canada ay isa sa mga pinakahihintay na season. At talaga namang napakaganda kung first time mo na makakita or ma-experience ang fall ay talagang mapapamangha ka. And ako, third time ko nang na-experience ang fall at talagang it's always magical. Ang daming kulay sa paligid, yellow, orange, red, green, blue sky. Ang ganda talaga guys, personally. Marami po ang nakapanood sa video ng ating kababayan na taga Singapore or nag-work siya sa Singapore. And as expected, halo-halo ng opinyon. Merong pro-Canada, merong pro-Singapore, at merong pro-Philippines. Ang unang masasabi ko, every group, pro-Canada, pro-Singapore, pro-Pinas, have valid statements simply because yan po ang experience ng bawat isa sa atin. As I said sa mga nakaraang kong video about at some point na magiging magkakaiba talaga tayo ng experiences, ng opinion, dahil basically, hindi naman tayo lahat pare-parehas ng pinagdaanan, ng naging experience. Iba-iba tayo ng profile, iba-iba ng line of work. Merong iba single, yan ang pananaw ng isang single na tao. Maiba naman na family person. Maiba, meron lang short-term goal. At meron naman na iba na long-term goal. At sa ibang bansa, hoping na it's gonna be for good na. Talagang sa ibang bansa na magsettle. At meron din naman nga, as I said, na short-term goal at sa Pinas pa rin magre-retire, sa Pinas pa rin mag-stay for good. Kaya it's really a big part din. Ano ba yung goal mo pagka mangingibang bansa tayo? And even yung pagpili ng certain country na pupuntahan, connected pa rin. Ano ba yung goal mo sa bansa na yon? Is it for short term or long term? Maya-maya po ay isi-share din namin bakit last minute nag-back out kami nun sa Singapore at hindi kami talaga tumuloy. One thing, pero talagang mabigat po sa amin iyon, kaya hindi kami tumuloy. Going back po sa ating kababayan sa Singapore, so nasabi po niya na ang partner niya ay nasa Canada na.
Pero we don't know how long na sa Canada. And that will also a crucial information kung gaano na siya katagal dito sa Canada. At hindi rin na-mention kung ano yung status niya, kung siya ay under work permit or international student. Kasi talagang magkaiba po ng experience pagka work permit and international students. Mostly, ang nagiging controversial po talaga ay ang student. Dahil sa limited ang pag-work, part-time lang po ang allowed. At the same time, kailangan may baong ka talagang milyon dahil sa milyon ang tuition. So, usually, ang kinukuha, 2 years program, which is talagang malaking gastos, tapos limited lang yung pagtatrabaho. And at the same time, may pagkakataon na nagiging mental exhausted na ang ating mga international students. So, kami rin po nag-international student and yung husband ko yung naging student. Sa dami po ng pinapagawa, talagang pagod ka mentally and physically. Kaya hindi rin siya nakapag-work noon para lang makapag-concentrate sa pag-aaral. Lalo na yung sa program niya na 1-year program lang at fast track program siya. At recommended na may alam ka na para hindi ka mapag-iwanan kasi talagang hindi na yung foundation yung ituturo Mabilisan na lang talaga yung turo. Minsan, self-study pa rin. So, yun, may mga challenges po pagka international student. So, sa part na to, blanco tayo, hindi natin alam ano yung status partner niya nung dumating dito sa Canada. Isa pa ding challenge ng iba, yung pagdating nila dito ay ibang trabaho yung ginagawa nila. Hindi nila trabaho or downgrade sa trabaho nila. So, another adjustment pa din ito sa mga bagong dating. At given na ang weather, ang tax, talagang controversial ang mga topic na ito at hindi na natin iisa-isahin dahil sa mapapahaba tayo. But basically, pag dumating po kayo dito sa Canada ay may tinatawag tayong settlement period or adjustment period. May iba na pagdating dito, bago sila nakakabalik sa line of work nila or yung gusto talaga nilang trabaho, maabot sila ng 3 or 5 years. At hindi rin natin makakailan na itong mga adjustment period, adjustment years na ito, dito tayo mapag-iisip kung tama ba yung naging desisyon, gusto pa rin ba natin sa Canada. So talagang dadaan at dadaan sa isip natin ito. Pero sa kabila ng mga adjustment period, challenges, ay marami pa rin po ang nagtatagumpay. Basta't napaghandaan at nag-research. Dahil may mga factors na dapat i-consider. Meron na rin po ako mga personal na kakilala na talagang hindi naman magandang trabaho ang sinimulan. Pero ngayon ay may mga posisyon na. And parang recently na magnify nga sa akin na yung mga personal na kakilala, kamag-anak, na yung iba ilang dekada na dito sa Canada, naging maganda talaga yung buhay. Minsan may mga nakakakwentuhan ako paano sila nagsimula dito. And iba't ibang trabaho din yung sinubukan pero ngayon may position na. So, meron pa rin talagang nagtatagumpay. Sa story ni ate, talagang marami pang blanco at hindi naman natin din alam lahat-lahat yung profile nila. At the end of the day, sila pa rin ang makakasagot kung ano yung mas makakabuti sa kanila. Tsaka, it's their choice pa rin kung pipiliin nila ang Singapore. Pero guys, again, depende pa rin kasi ano ba yung goal mo. So, kayo pa rin po ang makakaalam niyan kung gusto ninyo ay makapag-ipon at bumalik din ng Pilipinas or mangibang bansa and stay there for good. So, iba-iba kasi tayo talaga ng gusto na mangyari, ng pangarap sa buhay. At na-mention din ni ate ang patungkol sa tax na malaki nga ang tax na binabayaran dito sa Canada. At kahit na libre ang schooling ng mga bata, ang healthcare, ang free hospitalization, nababawi naman daw ng tax. Itong part na to talagang mahaba-habang usapan ito. Talagang kung kailangang isi-separate siya kasi mahaba talaga and very controversial. Maraming agree at marami rin namang disagree. Okay sila sa tax na binabayaran dahil sa nakikita nila, napapakinabangan nila yung tax na binabayaran nila dito sa Canada. Pero siguro idagdag ko lang din na iba't iba rin ng tax bracket. So may mga low income, middle income, tsaka high income na mga family. So may mga iba't ibang factors din na kinoconsider para ma-compute yung binabayarang tax. So the more na mas mababa ang income, may mga benefits itong
posibleng matanggap. So, iba't iba pa rin ng cases. Pero ganun pa man talagang very controversial. Merong pros and cons. Merong agree and merong disagree sa pagbabayad ng tax dito na mismong nasa Canada. Pero siguro gusto ko lang ding idagdag yung patungkol sa education. Talagang malaking tulong personally sa amin na libre ang education. Kasi sa Philippines, nakatira po kami sa Metro Manila and na-experience namin na magpaaral ng 2 bata pa noon. So, we have 4 kids. And alam naman natin, pagka sa Pilipinas, mas maraming anak, mas malaki ang pamilya, ay mas malaki ang gastos. And before, kapag tinitingnan ko ang mga college tuition fees sa mga sikat na universities, ay talagang nalulula ako. Sabi ko, 4 na anak ang dadaan sa college sa amin. So, talagang malaking gastos, napakalaking gastos. Personal lang po namin ito na kaya rin nag-aim kami na mangibang bansa for better opportunity sa buong family namin. And kami po as family ay talagang binavalue namin yung education. Kaya naman din po talagang nagtatrabaho si husband with all his heart para ma-provide ang pangangailangan ng mga anak namin. Which is I believe ito naman yung common denominator nating mga pamilyadong tao. Which is always kung ano yung makakabuti sa future ng ating mga anak. At nakwento rin ni ate ang mga homeless dito sa Canada. Usually, ang mga homeless nasa downtown kasi nandun yung kanilang mode of transportation. So ako personally, nakakita din ako at nakasama ko din. I mean, nung panahon na, nung unang taon namin, dahil sa nagko-commute ako, papuntang work, ako po ay nagtitrain. Doon ako first time na ma-encounter sila. And I could say siguro, as long as nasa hindi naman secluded na area na madilim or tsaka hindi disoras ng gabi, okay naman, safe naman. Kami naman, hindi naman namin din sila sobrang prinoblema. Hindi namin prinoblema actually ang mga homeless. Kumbaga, hindi naman po namin sila na nakikitang threat sa safety namin. But again, it is best na maging aware tayo sa kapaligiran, alamin ang mga red flag or yung mga kilala sa mga delikadong spot. Kaya basically, depende po talaga sa location. But in general, masasabi pa rin po natin na safe sa Canada. At talagang totoo ang 911. Natawagan na sila ng isa sa mga kids ko at sinali sila sa kanilang laro. So ayun guys, sa homeless talagang nasa downtown sila usually. Kasi sumasakay sila ng train, ganun. Doon sila natutulog. So ako, ang dami ko ring na-experience na yun, nakakapanood ako kapag kinukuha na sila ng pulis. Ganun pa man ay hindi lang Canada ang merong homeless. And dito ay meron pong shelter na pinaprovide ang government at kasama na po doon ang mga essential services. Meron din po dito na food bank. Wherein very intentional po ang project na ito at talagang maraming natutulungan. At na-mention din ng ating kababayan na ang patungkol sa drugs na parang sa Pilipinas lang din daw. So specifically, yung marijuana or cannabis, yung po ang legalized dito sa Canada. And ito po ay regulated and may mga certain restrictions pa rin na pinapatupad. So guys, ultimate question, mas maganda ba ang Canada or Singapore? Feel free to comment po ang inyong experience or personal opinion, but request ko lang po na let us respect each other, na talagang may pagkakataon na magkakaiba-iba tayo ng opinion dahil nga sa iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba-iba tayo ng background. At i-share ko rin bakit last minute ay nag-back out kami noon sa Singapore. Actually, nung mga times na yon, meron na rin kaming binubuo na plano para sa Canada as an international students. Bakit na pinili namin si Canada, mag-i-student ka, gagastos ng milyon, hindi mo alam kung may makukuha kang trabaho pa din. After noon, talagang total risks. And then, eto si Singapore, may trabaho, same line of work, sa IT job pa din. Pero bakit namin pinili na maghanda na lang para sa plano namin sa Canada? The ultimate answer? Family. Hindi po kami makakasama sa Singapore. Si husband lang po muna. Kami po personally talagang napagdesisyon na lang namin na sa hirap at sa ginhawa kami po ay magsasama-sama na lang. Kung Pilipinas, sama-sama kami sa Pilipinas. Kung mag-a-abroad, lahat kami kasama. Kaya naman po sa application namin sa student permit
ay buong family talaga kaming pumunta rito ng sabay-sabay sa Canada. And for us, as we estimate the scenarios, kahit papaano, kakayanin po na makasama pa rin ang family. Kasi importante po na ma-evaluate natin yung reality to align our success sa ating plano. In my opinion, talagang magkaiba po ang Singapore and Canada. Both of them can offer different opportunities in their own way. And also very different in terms of geography, culture, governance, and lifestyle. Example na lang po sa geography, ang Canada is the second largest country in the world by land area. And samantala si Singapore is a small city, state located in Southeast Asia. And pagdating sa population, si Canada has a small population compared to its big land area. Samantala, si Singapore has much smaller land area but a higher population density. So, mas matao pero mas maliit yung lupa. Ganun pa man, ang Singapore ay isa sa mga world's wealthiest nation and they are known for their financial services, trade, and shipping. At ang Canada naman ay merong diverse economy. Key industries including natural resources, manufacturing, technology, and services. And also, si Canada din ay isa sa mga wealthiest nations globally. And pagdating sa PR, sa Canada ay maraming pathway. And sa Singapore ay meron din naman silang pathway for permanent residency pero ito ay competitive and merong mga specific eligibility requirement. At ang kadalasan na maririnig natin sa mga umaalis din sa Singapore ay dahil sa mahirap daw makakuha ng permanent residency. Kasi hindi rin talaga siya ganun ka-aggressive ni Canada na kumuha ng mga immigrants. Since malaki kasi yung Canada, talagang ang dami pang mga blankong lupa. So, kailangan ng tao ng Canada, kaya naman ganun din ka-aggressive ang mga PR pathway para makatira dito sa Canada. So, ayun lang guys. I hope na yung mga nanggaling ng Singapore at nakarating dito sa Canada, I hope na makapag-share kayo sa comment section. And I hope na maging constructive po tayo and let's maintain a positive discussion. Kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, immigration topics, and life here in Canada. I hope for the best for all of you. I'll see you on my next video. Goodbye for now.